Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya. Nagbibigay komentaryo sa pangalawang beses sa isang araw upang sa ganon makover po natin yung pong pananaw natin sa nakaraang rally na kung saan nakadiscover po tayo ng mga pag-iimbestiga ng mga pulis at ilang pang mga kawani na kaibigan po natin sa National Bureau of Investigation na meron pala nagtangka nung panahon ng People Power anniversary noong September 21 na magmarcha tuloy-tuloy sa Malacanang at igiit na pabagsakin o bumaba si Marcos. Ang original na plan, mga kaibigan, ay meron mga ilang sundalong maka-DDS na sasama sana doon po sa Malacanang at doon magpapaputok sabay takbo ng mga tao sa loob po ng Malacanang at kanina na pong kukubkubin ang Malacanang, samantalang nakahanda na rin si Sara Duterte na mag-take over o manumpa bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kadahilan ng di umano panahon ni Era Estrada, tumakas na si Bongbong Marcos. Hindi po ako nag-aanos na tumakas si Bongbong Marcos. Ito po ang plano sana ng September 21. At ito ay ating pong nakalap sa pamamagitan po ng ating mga kapatid sa Alpha Phi Omega na nandyan po sa PNP at iba pang sangay ng gobyerno na meron pong pakialam sa intelligence network ng Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Hindi po nagtagumpay ang balakin nila Duterte na i-take over ang Republika ng Pilipinas at ang backer po nito ay walang iba kundi China. Napakalaki po ng budget naghihintay, napakalaki ng naghihintay na budget para po sa mga sundalong sasama sana diyan po sa paglusob sa Malacanang. Ngunit mukhang, siyempre, pag alam ni Waldy Carbonell yung mga intelligence report, mas alam po yan ng Malacanang, mas alam po yan ng Presidential Security Group, at ito po ay nagtulong-tulong upang huwag mangyari yan pong kanilang kagustuhan. At sa aking pong tingin, yan ang dahilan kung bakit si Chavit Singson ay nagtungo naman doon sa People Power Monument upang sa ganon ay kanyang mahikayat ang mga tao na magtungo na rin sa Malacanang at hilingin ang pagbibitaw ni Bongbong Marcos pagkapangulo. Kaya lamang naunahan po siya ng kanyang itsura na kilala siya na siya ay si Chavit Singson, ang pinakamalaking dinastiya sa buong Pilipinas. 24 na Singson ang opisyal dyan po sa Ilocos Sur. Nakakahiya, nakakabwisit. At itong dating gambling lord na si Chavit Singson na naging tobacco lord, naging lord of hoodlums, na nakabangga niya nga dyan ay si Atong Ang, paano po silang naghahangad na maging wedding king o king ng gambling sa Pilipinas. Isa pala yan sa mga hinihingi niyang pwesto kay Bongbong Marcos na siyang gawing general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office upang sa ganon ay gawin niyang mas malawak, mas matibay ang wedding sa pamamagitan ng Small Town Lottery or STL. Mga kaibigan, huwag po natin kalimutan yung pangalan na yan, pandirihan natin ang pangalan Chavit Luis Chavit Singson, Mandarambong, 2.1 billion pesos ng flood control,
hindi naman binabaha dyan sa Ilocos Sur. Abay, binulsa sa napunta yan. Ang power dyan, ang mga congressman, mayor, board members, lahat ay singson. 24, swapang Chavit Singson. Swapang sa kapangyarihan at ngayon pinagmamalaki niya ng kanyang apo ay boyfriend ni Kitty Duterte at sigurado raw itong magiging Pangulo sapagkat kanya na ang Ilocos, kanya pa ang Mindanao. Bakit ganyan na lamang po ang pag-aangad ng mga kapareho niyang gambling lord na maging kahari ng Pilipinas upang sa ganon, buong Pilipinas ay maging gambling city, mga kaibigan. At kung sinong gambling lord, yan po ang magkakamal ng napakalaking pera na hindi po natin ma-imagine kung gaano kalaki. Sa ngayon, China po ang nagdidikta ng ating pong Kongreso. China nagdidikta sa ating Supreme Court. China rin ang kumukumpas ng ating Senado. Kaya po nagkawindang-windang ang impeachment sapagkat hindi papayag ang China na ma-impeach si Sara Duterte. Kaya po hindi ma-impeach yan. Kaya po kinakailangan magkaroon ng bagong strategy kung paano ma-impeach yan. Pag hindi po na-impeach yan ng ating pong Senado, binubuo po natin ang Kongreso ng Taong Bayan, tayo po ang mag-i-impeach yan. Ano po ang kaparusahan? Hindi natin kikalalanin na Pangulo si Sara Duterte. Siya po i-impeach natin sa Kongreso ng Taong Bayan. Kaya nga po binubuo namin, kasama po natin ang mga ilang veteran journalists. Yan po sila kasamang Tomas Agulto, 6-time Palangka Award winner, 3 years Poet of the Year. Mga kaibigan, Tom Agulto. Number 2, si Jolad Santos, matagal na naging editor-in-chief and publisher ng The Filipino Reporter, mga kaibigan, na nag-branch out pa ito sa New York City at ang naging editor doon ang aking pong kaibigan si Libertito Pilayo. At number 3, nakasama po natin nagko-convene. Ang ibig sabihin ng convene, yung nagbubuo, mga kaibigan, ay si Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 64, na siya po ang nagdemanda sa Supreme Court laban po sa COMELEC sa ginawa nitong pandaraya upang manalo si Bongbong Marcos at talunin si Leni Robredo. Pero tulad po ng aking sinabi, mas kailangan po natin magkaroon ng Pangulo ngayon sapagkat ang ating pong bansa ay pinasok na ng China. Huwag na po tayo nagmamaang-maangan na hindi natin alam yan, na ito ay fake news. Parati po nating pinipikit ang ating mga mata sa tuwing nagkakaroon ng mga picture o audio-visual report sa mga social media na binubomba ng mga Chinese Navy ang ating mga mangingisda at ultimong ating Philippine Navy na nag-i-escort ng Bureau of Fish and Aquatic Resources o nangangalaga ng ating karagatan sa aspeto ng marine life o mga pangingisda, mga kaibigan. Nagbubulag-bulagan tayo, ang ating gobyerno ay tamimi, ang ating militarya ay hindi kumikilos, ang kumikilos lamang ay yung pong sundalo ng Department of Transportation na kung tawagin po ay Coast Guard. Yan po, at yan po ang ating pong papagtibayin na protesta sa pamamagitan po ng Kongreso ng Taong Bayan. Lahat po ng nais pong sumali, abay pupunta po kami sa iba't ibang mga lugar at pipili ng mga leaders, mga 17 leaders sa bawat syudad na magiging kartil ang magiging Kongreso
ng taong bayan. Babasahin ko po sa inyo ang kartilya para pong katipunan to, may kartilya. Kartilya ng Kongreso ng Taong Bayan. Ang kartilya, yung po ang pinakahaligi kung bakit binubuo yung katipunan. At ngayon, haligi kartilya ng Kongreso ng Taong Bayan na bakit natin binubuo at ano ang kapakinabangan ng mamamayang Pilipino sa Kongreso ng Taong Bayan. Panimula, itinatatag ang Kongreso ng Taong Bayan bilang sagisag ng paninindigan ng sambayanang Pilipino para sa agarang pagbabago kontra doon po sa mga naghaharing uri dyan po sa Senado at Kongreso. Ang layunin nito ay ibalik sa mamamayan ang kapangyarihan, itaguyod ang malinis na pamamahala, ipaglaban ang interes ng bayan laban sa katiwalian, dinastiyang politikal o panghihimasok ng dayuhan. China po yan. Yung mga dynasty, yan po yung pareho ng dynasty ng mga Villar, dynasty ng mga Villanueva, dynasty ng Cayetano, dynasty ng Binay, dynasty ng D, dynasty ng kung ano-ano mga pamilya na sila po ang nagsisilbing hari, mag-asawa, mayor, vice mayor, o congressman, magkakamag-anak o isang pamilya. Yan po ang dynastiya. At yan po ay bubawagin nitong Kongreso ng Taong Bayan. At Taong Bayan ang dapat pong umupo bilang tunay na kinatawan ng mga mamamayang Pilipino. Mga layunin, kontra katiwalian. Agad-agad natin isusulong ang pagbabago, lipunin ang lahat ng anyo ng korupsyon at panagutin ang mga tiwaling opisyal, maging sino man sila, maging Zaldico, maging Martin Romualdez, o maging Bongbong Marcos. Pag sila po ay naging tiwali, kalaban po nila ang Kongreso ng Taong Bayan. Pero sa ngayon, ang nakikita po natin masyadong tiwali ay mga kampon ng mga Duterte sa Senado, mga kampon ng mga Duterte, mga Marcoleta, mga kampon ng mga Duterte dyan po sa Kongreso. Yan po ang ating pong unang lilipunin. Sa ngalan po ng Kongreso ng Taong Bayan, gagamitin natin ang puwersa ng social media, gagamitin po natin ang kawal ng demokrasya. Ang kawal ng demokrasya nga pala, nangangalap na po tayo ng mga sundalo or dating sundalo na nais pong sumapi bilang kawal ng demokrasya. Para maging legal, ginagawa po natin ngayon na korporasyon, ito pong kawal ng demokrasya, Defense and Security Agency. Para po tayong security agency para maging legal ang lahat ng sasapi sa kawal ng demokrasya. Magtutulong-tulong po tayo. Hindi tayo pwedeng takutin ng mga DDS, hindi tayo pwedeng takutin ng mga killer, mga hoodlum. Tayo ang mananakot sa kanila. Tayo ang lilipod sa kanila. Tayo ang hahanap, ang maghahanap sa kanila. At ang KADESA o Kawal ng Demokrasya, KADESA, Security Agency, ay mananawagan at magtatrabaho upang malaman kung saan nakatira itong mga tiwaling opisyal na ito at yung ginawa ng Pasig sa mga diskaya, papangunahan po ng Kawal ng Demokrasya. Gagawin po natin yan sa mga bahay ng mga Jingo Estrada, sa mga bahay ng mga Escudero, bahay ng mga tiwaling mga senador, lahat ng senador na bumoto against impeachment, kalaban po ng Kawal ng Demokrasya yan. At lahat yan ay lilipunin po natin. Kaya nga po, yan po ang telepono ng Kawal ng Demokrasya sa mga nais magkaroon ng grupo sa kanilang lugar. Bibigyan po namin kayo ng authority to carry firearms sa ilalim po ng security agency
na ating itatayo. Ang magiging scientific po yan. Ipapagpatuloy lamang po natin. Ang mga layunin kontra katiwalian, pangalawa, kontra dynastiyan politikal, pangatlo, kontra pakikialam ng China, number 4, pabor sa programang panlipunan seguridad, isulong ang institusyonal na matibay na pangmatagalang tulong para sa mahihirap, matatanda, kabataan, manggagawa at lahat ng sektor na nangangailangan ng proteksyon. Yan po ang ating pong paninindigan. Paano istruktura nito? Ang Pambansang Kongreso ng Taong Bayan ay binubuo ng mga kinatawan ng mga Muslim, kinatawan ng mga lalawigan, kinatawan ng lungsod, kinatawan ng bayan, kinatawan ng barangay, kinatawan ng mga sektor ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, kabataan, kababaihan, mga senior citizen o mga nakatatanda, may mga kapansanan o disability, mga profesional at iba pang sektor ng lipunan. Yung po mga religion, hindi po natin tatanggapin. Yung mga religion ng mga kibuloy, hindi natin tatanggapin yung religion ng Judas is Lord, JIL, sa pangunguna ng Judas Joel Villanueva at ang kanyang tatay na peke na aktivista nung araw, si Brother Eddie Villanueva. Hindi po natin brother yan. Brother ng Duterte yan. Lahat na nanindigan sa panahon ng kabuktutan ni Duterte ay kalaban ng kawal ng demokrasya. At hindi po tayo nagko-cover sa deklarasyon na yan. Yan po ang kartilya ng Kongreso ng Taong Bayan. Gagawin po namin itong parang illustrated comics, ipamimigay sa lahat ng palengke, lahat ng terminal sa buong Pilipinas. Magsasagawa ng medyang panlipunan. Gagamitin natin ang social media upang palaganapin ang adikain at kamulutan ng mga mamamayan. Dito po tayo magiging aktibo sa isa't isa. Kumontak po kayo sa kawal ng demokrasya at tulungan nyo kaming mapalagana po itong agarang pagbabago o gyera laban po sa katiwalian. At ito po ay pananawagan po natin na magtulong-tulong tayo. Wala na pong tutulong sa ating bansa, kundi ang taong bayan. Naging sindikato na po ang gobyerno, nagkaroon na ng mga Bato de la Rosa, nagkaroon ng mga Bongo, nagkaroon ng mga Escudero, Villanueva, Villar, mga kaibigan. At lahat ng mga dinastiya nagpayaman, yan po lahat ay nagnakaw laban po sa kapakanan at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. At yan po ay ating lalabanan. Magkaisa po tayo sa pamamagitan po nito. Kunin niyo po ito aking telepono at tayo po ay magkaroon ng ugnayang. Papadalan po namin kayo ng mga instruction o guideline kung paano po tayo magiging masyadong madikit o masyado pong magkakaroon ng komunikasyon. Ito na po ang ating pong logo ng Kongreso ng Taong Bayan. Yan po ang ating pong logo. At ito po ay re-rehistro na sa ligyong ito. Yung mga nais po maging kasapi sa convener, tawagan po ninyo ako, mag-uusap tayo, at maaari po natin maihabol na kayo magiging co-founder para pagdating po ng panahon magsisilbing para po tayong KKK o Katipunan ng mga Pilipino. Tayo po ay magiging bahagi ng kasaysayan ng pagbabago ng ating dukhang at inapi
na bansa. Ako po si Kawal Di Carbonel, nag-aanyaya sa inyo. Mag-text po kayo, tumawag po kayo, magkaroon po kayo ng comment at pakalatin po ninyo ito pong komentaryo kong ito upang sa ganun marami po ang makakaalam, marami po ang magsusumbong, marami magsasabi kung saan nakatira, halimbawa, ang isang pareho ni Cayetano, sapagkat pag nabuo po itong Kawal ng Demokrasya Defense and Security Agency, abay susugurin po natin dyan at ating gagawin ang ginawa ng mga taga-Pasig laban po sa mga Diskaya na sinulatan po nila, piniya nila at nilagayan ng nakaw na yaman ang pader at dingding ng palasyo ng mga Diskayang nagnakaw sa pamamagitan ng flood control budget. Atin pong duduplikahin yan sa pangunguna po ng inyong lingkod sa maraming lugar, sa bahay ng Justice of the Supreme Court, sa bahay nila Cayetano, bahay nila Villanueva, lahat po yan ay malalaman natin pag ang taong bayan ay nakipag-ugnayan po sa atin. Kaya please, pakipakalat po ninyo ito pong napakahalagang announcement at komentaryo na ito tungkol po sa Kongreso ng Taong Bayan. Nagkakaroon na po tayo ng pag-asa upang sa ganun, mapahiya po natin ang mga nagkukunwari mga leader na pareho po ng pagkakapahiya kahapon kay Chavit Singson, mga kaibigan. Siya po ay masyado napahiya sapagkat nagsisumigaw siya ron ng Marcos resign, abay pinagbubo siya, buong mga tao. Tayo po ay walang kinakampihan, ngunit sa ngayon, kailangan po natin talaga meron po tayong Pangulo. At ayaw po natin maging Pangulo si Sara Duterte, sapagkat magiging katawa-tawa na tayo, kasuklam-suklam sa buong mundo, at tayo nalalabas na pinakatangang lahi sa ibabaw ng lupa. Mga kaibigan, ako po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal Di Carbonel, tumitingin ng diretso sa inyong mga mata at nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Bumangon ka, China, layas!